Ganito lang yon. Kung kaya ng kalooban at isipan mo, ibigay mo. Hello, magandang araw muli sa ating mga ka-backyard breeder. Ngayon naman sa video ito ay ang share ko sa inyo or yung pag-uusapan natin, no? Or pagkukwentuhan. Naalala ko tuloy, may nag-comment na dito sa channel natin na Chicken Tour na ay puro kwento lang naman daw, no? Pasensya na, talagang ito yung channel na ginawa ko is for sharing lang, ano. Hindi naman tayo pwedeng sumayaw dito dahil parehong kaliwa ang dalawang paa ko. Siguro kung medyo pakantahin mo pa ako, medyo pwede pang pagtiyagaan. Okay? So, dito meron akong nabasang comment na ito, and medyo kakaiba itong tanong niya, kaya ito yung naisipan kong gawa ng video. So, ito yung tanong niya. Sir, papaano po ba makitungo sa kaibigan na hihingi o babaratin ka kasi simula mo pa lang? Hirap may kaibigan. Paano tumanggi nang hindi sasama ang loob nila? Okay. So, ito yung comment ni Sir, no? So, gusto niyang tumanggi, pero ayaw naman niya nasasama yung loob ng kanyang kaibigan or kumpare man. Okay, so ito, medyo sinulat ko para hindi ko makalimutan. Alam mo sir, ganito yung realidad talaga sa pangmamanok ay parte na ng buhay natin yan. Una, kailangan tanggapin natin na yan ang realidad talaga at nangyayari sa pagmamanok. Lalo na kung tayo ay nagpapalahi o nagbe-breed ng mga manok. At yan ay naranasan ko rin. Okay, so siguro ang unang payo ko sa iyo ay siguro tatanungin mo na kita, naranasan mo na ba na mabigyan ka rin ng manok ng isang kaibigan o kumpare mo? So, kung naranasan mo yan, ano yung naramdaman mo nung mabigyan ka at ano rin yung ginawa mo, no? Nagtiway ka lang din ba? Thank you? O nagbigay ka rin ba ng pakonsuelo? So, doon pa lang medyo may pagbabasihan ka. Pero hindi naman ibig kong sabihin kung ano yung ginawa sa iyo ng kaibigan mo ay yun na rin ang gagawin mo sa ibang mga tao o kakilala mo rin. So, tatansyahin mo yung kalooban at isipan mo muna. Dahil unang-una talagang mabigat din nga kapag ka ganon ang sitwasyon mo na nandyan yung mga kaibigan at kumpare na talagang hihingi or babaratin ka or worse, hihingi na lang sa iyo yung mga palahi mong mga manok na pinaghirapan mo. Payo ko rin, kung ikaw ay nagbebenta ng manok, no? At siyempre, at yung manukan mo, lalo na kung sa probinsya, ay medyo malayo, no? At hindi ka nakikilala sa ibang lugar, or let's say, sabi mo, kaumpisa mo pa lang din, siguro ang advice ko sa iyo ay siyempre kapag yung malayo yung lugar mo, no? Natural o normal lang na ang pupunta sa iyo ay yung mga kakilala mo at saka yung mga let's say kaibigan or kumpare mo lang. So advice ko sa iyo kung talagang gusto mong magbenta ay subukan mo mag-advertise o i-advertise ang iyong mga manok.
napakadali na ngayon, sa panahon ngayon. Pwede nandiyan ang Facebook, pwede kang gumawa ng sarili mong Facebook group or Facebook page. O kaya naman, mag-join ka na lang sa mga Facebook groups. Ang dami na mga Facebook groups na pwede kang mag-join. Tapos doon ka na lang mag-post. Post mo yung mga manok mo. Nang sa ganon, makilala. At siyempre, ang pupunta sa iyo, hindi lang yung mga kaibigan at kakilala mo. Siyempre, may pupunta lang mga taga-ibang lugar o ibang tao. Naalala ko din, nung mga late 1980s or at early 1990s, so nung mga time na yun, wala pa naman akong cellphone, wala pang internet, no? So, ganun nga ang ginagawa ko, nag-a-advertise ako, pumupunta pa ako sa Intramuros, sa Manila, para lang i-advertise sa Manila Bulletin yung aking mga palahing manok. Noong panahon na yon, merong sa Manila Bulletin, merong advertisement section ng mga fighting cocks. Doon ko ina-advertise. Nang sa ganon, may kumukontak sa akin. Okay? Or pumupunta sa akin doon sa Manila. Malaking bagay yon, sir, no? Na may advertise mo yung mga manok mo. Nang sa ganon ay hindi lang puro mga kaibigan at kakilala mo o kapitbahay mo ang pupunta sa iyong manukan. Siguro ikalawa, ito, since ako ngayon nag-advertise, meron tuloy akong nakilala, no? Nagpunta siya sa akin sa probinsya namin sa Batangas, na kung saan nandun yung aking backyard. Naalala ko siguro kung may nakakakilala kay Mr. Ralph Policarpio, isa siyang Spanish-American mestizo na naging PCCI president din siya. Dahil nung mga time na yun, mahilig din ako sa mag-breed ng German Shepherd. So nakita niya yung aking advertisement at napunta siya sa akin. Dinala niya ako ng pure daw niyo na dala niya galing Amerika na Maclean Hats na inahin. At since yung kanyang mga palahing brown red noon sa kanyang farm, naalala ko may farm siya noon sa Antipolo, ay nanakaw. So naghahanap ngayon siya ng pamalit na brown red dun sa nanakaw niyang mga imported na brown red niya. At ito nga, bali nakipag-swap siya sa akin ng stag ko na brown red. So nung mga time na yun, marami akong palahing mga brown red. At yun ang isa sa mga paborito kong palahi. Hindi alam ko si Mr. Ralph Policarpio, hindi niya makakalimutan yung pagpasal niya sa akin sa backyard sa Batangas. Dahil yung breeding pen ko noon, palibasa, hindi naman ako ganun katangkad, eksakto lang sa akin. Nung papasok siya dun sa breeding pen, pag yuko niya, inabot pa rin siya dun sa noo. Talagang malakas yung pagkakabangga dun sa pintuan ng breeding pen ko. Kaya alam ko, hindi niya makakalimutan yon. At ito yung advice niya sa akin. Nakita niya na, sabi niya, alam mo Henry, magaganda itong mga palahi mo. Siguro marami ka rin kaibigan. Advice niya sa akin na pwede ko rin i-share sa inyo ay ito, no? Para daw maiwasan itong kagaya ng problema ng ating isang viewer, ay sabi niya, ito ang gawin mo Henry. Maglagay ka ng karatula at ito ang ilagay mo. So natatandaan ko, ito yung isinulat niya noon, or sinabi niya sa akin na isinulat ko naman. Ito ang pwede mong gawin din. Subukan mo ito kung okay sa'yo. Ito yung kalagay. It takes time, money, and effort to raise chickens. So my friend, if you have any intention of asking for one, forget about it, for I will give you none. Okay? So, sinubukan ko ilagay talaga yan. So, kahit yung mga kakilala ko, siyempre, ang laki ng karatula, nababasa nila yan. So, I think kung sa palagay mo, pwede yan sa'yo, pwede mong subukan. So, isang tip rin yan. Minsan naman,
Minsan naman, pwede rin sigurong gawin mo na halimbawa, medyo ayaw mo sumama ang loob at nakusanadahan ng manok mo, pwede mo namang bigyan ng mga tatyaw, no? O katyaw na 3 months old at sabihin mo na lang na, o siya, pare, ikaw na ang bahala magpalaki niyan, ano? Dahil kung bibigyan mo ng medyo malaking ang manok talagang dahil kung bibigyan mo naman ng malaking manok na, talagang mabigat. Minsan naman dahil sa pagbibigay mo, yung mga napagbigyan mo, sila naman yung nagbibigay ng referral sa mga kakilala nila na yun din ang makakatulong sa iyo na balang araw, dadami din ang bibili sa iyong mga palahing manok. Ngayon, ang tanong, paano naman kung garapal na? Garapal na talaga yung panghihingi or pambabarat sa iyo. So, kapag ganon, although hindi pa naman nangyari sa akin yon, no? Siguro pa pwedeng sabihin na lang natin na kapag bumalik uli itong medyo sabihin natin garapal na talaga, pwede mo namang sabihin na pasensya na pare or kaibigan, yung mga manok na yan ay lahat ay naka-reserve na, no? Nang sa ganon, medyo lusot ka na doon. Basta ito ang tip ko lang sa iyo. Kung kaya talaga ng kalooban at isipan mo, no, na ibigay o kung medyo sa presyong gusto, ibigay mo. Pero kung hindi, huwag. Dahil mahirap na baka dumating sa punto na itigil mo na ang iyong pagmamanok. Na kung saan ito yung hobby mo, ito yung passion mo, at ito yung kaligayahan mo sa buhay, ang pagpapalahi o pag-aalaga ng manok. Lalong mas malala yon. Dahil isinakripisyo mo na yung iyong personal na kasiyahan at hilig nang dahil lang sa ilang kaibigan, ano? So, kaya yon ang unang tanong ko sa iyo. Kung kaya, sige, ibigay. Pero kung hindi kaya ng kalooban, baka mamaya na ibigay mo tapos hindi ka naman makakatulog sa gabi. Lagi mong iniisip yung manok na naibigay mo, na pinaghirapan mo. So, wag mo isasakripisyo yon. Okay? Ako naman baliktad. Kapag akong binibigyan ng, let's say, kumpare ko, ako naman yung nahihiya, no? Minsan ako magsasabi na ang ginagawa ko, siya pare, bahala ka na kahit sa patoka man lang. Dahil minsan bibigay sa akin, nahihiya naman ako dahil siyempre nagpapalahi din ako ng manok. Alam ko rin kung gaano kahirap yung pagpapalahi, yung gastos, saka panahon. So nagbibigay ako ng sasabihin ko, kahit ayaw niyang pabayaran, nag-iiwan ako ng, siya pare, kahit sa patoka man lang, no? Magbigay naman ng pakonsuelo. So, yun ang ginagawa ko naman. Minsan, mga time na kahit sa silong ng bahay, pinapasok namin yan, ano? Hindi lang sa mga farm na mamasyal kami, kahit sa mga silong ng bahay. Natatanda ako, may napasok kami noon na sa silong ng bahay, pagkaganda-gandang manok, napakalaking manok. At alam nyo, ang sabi ng nanay sa amin, alam nyo, yung mga manok na yan ay kasama pa namin yan sa aming pagdadasal. So, biruin mo yun, pati mga manok, kasama pa sa pagdadasal. Tapos, babaratin naman natin. So, wag naman ganon, no? Sabi nga sa amin sa Batangas, ay walang ganyunan, no? Ganyan sa Batangas, walang ganyunan. Ang hirap talaga magpalahi ng manok, tapos tiway na lang. Ito pa, isang advice naman sa mga nanghihiram, no? Ng mga manok, no? Sa mga kumpare, nanghiram ng manok. At kung sakali naman na disgrasya yung manok, let's say namatay naman talaga, no? Huwag nating ibabaon. Kung sakali namatay, huwag nating ibabaon or itatapon o susunugin. Kung malapit yung inyong kumpare o kaibigan na hiniraman, imbitahan nyo, sabihin nyo, pare, saglit ka rito, meron lang akong sasabihin sa'yo. Then, ipakita mo yung namatay na manok, no? O kaya naman kung malayo, let's say north and south ang layo nyo, pwede mo namang picturean o videohan na makikilala niya yung manok na hiniram mo, then isend mo sa kanya. At sabihin mo siya, pare, pasensya na, sorry, na-disgrasya yung hiniram ko sa yung manok. So, nang sa ganon ay hindi naman mag-isip yung ating hiniraman dahil maraming sitwasyon na gano'n ang ginagawa. Pag namatay, tinatapon o ibinabaon na lang. Siyempre, yun namang hiniriman, minsan hindi mo rin maiwasan na mag-isip na kung talaga bang namatay ito o binenta o baka naman inilaban, natalo. So, ayun, no? Wag nating basta ibabaon yung manok natin.
sikapin natin na pare-pareho tayong masaya. Yung binilhan natin ay masaya at tayo naman bumili ay masaya din. So para mas maging maganda ang pagpapalahi ng ating mga manok, no? Dahil naniniwala ako na kapag ikaw ay maganda ang kalooban mo, habang ikinagpapalahi ay magiging maganda rin ang resulta, yung balik sa iyo ng iyong pagmamanok. Sa ating mga ka-backyard breeder, sa ating mga ka-chicken tour, sana ay may na-share ako at meron kayong natutunan kahit konti dito sa ginawa kong video na sinagot ko itong katanungan ng ating isang viewer, no? At please, sa mga nakakapanood nito, please mag-comment naman kayo. I-share nyo yung palagay nyo, anong mga may advice naman nyo para pare-pareho tayong matuto. Since ang video na to ay inuulit ko ay sharing tayo dito. Okay? At para naman doon sa mga gusto ng gantong sharean or kwentuhan, huwag niyo kalimutan na i-click ang subscribe button at pindutin nyo yung all doon sa notification bell. Nang sa ganon ay siguradong mapapanood nyo kapag meron tayong bagong upload. Again, thank you for watching and see you in my next videos.